Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Fangirl. Lahat tayo ay may kanya-kanyang taong hinahangaan. Kumbaga ay iniidolo natin dahil magaling kumanta at magaling umarte. Dumadaloy na ata sa ating mga dugo ang pagiging fanatic natin, lalo na sa mga artista. Na minsan, ang mga taong hinahangaan pa natin ay kasama sa ating mga panaginip. Na kahit na alam nating imposible, ay patuloy pa rin tayo sa pangangarap na makikilala din natin sila. Pero hanggang saan nga ba ang itatagal mo bilang isang fangirl? Sa taong alam mo namang imposible kang mapansin. Isang kapanapanabik na naman na kwento ang ating mapapakinggan ngayong araw, kabarangay, kasama ang inyong Papa Dudut. Dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, siguro kung may adik man sa panonood ng drama at magka-crush sa lahat ng gwapong artista, ako na siguro ang number 1 sa listahan. Ako po si Julie, mahaba ang kulot na buhok, biluga ng mata, maputi at syempre maganda. Parang maala-artista din. Yun nga lang, nakaka-turn off daw ang pagiging fangirl ko sa artista na halos lahat ng pelikula, Papa Dudut at teleserye ay hindi ko talaga pinapalampas. Kumbaga ay yun na talagang naging buhay ko. OMG! Nakakakilig naman yung pinapanood ko. Ang gwapo-gwapo dun ni Dingdong Dantes. Bagay na bagay sila ni Antoinette Tos. Ay, sana talaga magkaroon din ako ng katulad niya. Lutang na naman ako, Papa Dudut. Paano kasi, nakalimutan kong kasama pala ako sa cleaners ngayong araw. Nahuli tuloy ako ng uwi. Hoy, Julie! Nakatunganga ka na naman dyan. Magsaing ka na. Kung ano-ano na naman niyang pinapanood mo. Tawag ni Mama. Kahit kailan talaga ay panira ng moment si Mama sa akin. Ma, sandali lang naman. Kakaupo ko lang sa harap ng TV At saka pagod pa ako. Naglinis kasi kami ng classroom ngayon. Ang sabi ko naman sa kanya. Hay naku, Juliana Marie. Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi ka pa kumilos dyan, hahabulin kita ng walis tambo. Ang pananakot ni Mama sa akin. Alam ko namang hindi niya kayang gawin yon. Hay, ang hirap kasing maging bunso, Papa Dudut. Dadalawa lang kasi kaming magkapatid ni Kuya. Si Kuya ay nasa college na, nasa Maynila nag-aaral kaya eto, ako lagyang naiiwan sa bahay at utusan ni Mama. Si Papa naman ay nagtatrabaho sa ibang bansa kaya ang ending, wala talaga akong choice kundi ang sundin si Mama. Joke lang naman, Ma. Kayo naman seryoso agad. Pabiro kong sabi sa kanya. Hay naku talaga, Julie. Kapag ikaw bumagsak dyan dahil sa kakapanood mo ng TV, hindi na kita pag-aaralin. Ang sabi ni Mama sa akin. Mama, kung hindi mo ko pag-aaralin, paano ako makakahanap ng magiging trabaho? Paano ko yayaman? At makakaipon ng perang pampaganda para kapag nag-artista na ako, makakapartner ko naman ang mga idol ko. O hindi ba, Ma? Ang ganda ng pangarap ko. Tapos, ikaw, Mama, ang magiging manager ko. Naku, sigurado akong sisika talaga ako. Ang sabi ko sa kanya. Tiningnan ako ni Mama. Okay ka lang ba, anak? Artista talaga ang pangarap mo sa buhay? Bago mo matupad yung pangarap mong yan, sa mga crush mong artista, may mga asawa na. Kaya kung ako sa'yo, mag-aral ka lang talaga ng mabuti. Hindi na ako sumagot kay Mama dahil kapag binara ko pa siya, ay alam kong sa huli ako din lang ang talo.
Ang sarap lang talagang mangarap. Pero mas maganda talaga kung mapapanaginipan ko ulit sila mamayang gabi. Hindi ko talaga mapigilan ang pagiging fangirl ko, Papa Dudut. Eto lang talaga kasi yung nagpapasaya sa akin. Uy Julie, bakit hindi ka pa nagre-recess? Hindi ka ba binigyan ng baon ng mama mo? Ang sabi sa akin ng best friend kong si Sarah. Binigyan syempre kaso bago ko pa man maituloy ang sasabihin ko ay nahulaan na ni Sarah. Naku, alam ko na. Nag-iipon ka na naman ng pambili ng poster ng crush mong artista, ano? Ang sabi nito sa akin. Ngumiti ako. Hindi ko alam kung papaano ko sasang-ayuna nang sinabi niya sa akin. Ewan ko ba sa'yo, Julie? Ako may crush din naman akong artista pero hindi naman ganyang kalala sa'yo. Ang OA mo magka-crush ha? Ang sermon nito sa akin. Sabagay tama siya pero OA na kung OA pero masaya kasi ako tuwing nakikita ko yung mga hinahangaan kong artista, Papa Dudut. Grabe to. Akala ko ba best friend kita? Pero kung makapigil ka naman sa kaligayahan ko, sobrang wagas. Ang sabi ko dito. Tumawa lang siya ng malakas si Sarah. Alam mo Julie, pag hindi ka pa tumigil sa pagpapantasya mo sa mga artista, ewan ko na lang ha, baka sa mental ng bagsak mo. Ang sabi naman sa akin ni Sarah habang tawa ng tawa. Ewan ko din ba sa sarili ko, Papa Dudut, bakit malala talaga ang paghanga ko sa kanila. Pareho lang naman kaming tao. Ang kaibahan nga lang, nakikita ko sila sa TV kaya sila sikat. Sabi ko naman sa iyo mag-ipon ka na din para makapagsini naman tayong dalawa. Ang sabi ko sa kanya. Ewan ko sa iyo. At saka hindi pa tayo pwedeng papasukin Ang babata pa natin. Mapapalabas lang tayo ng sinihan. Ang sabi naman ito. Ikaw kasi lagi kang kumukontra sa akin. Hindi naman yan mahahalata kasi matangkad naman tayong dalawa. Hindi na tayo mapagkakamalang elementary pa lang. Ang sabi ko naman sa kanya. Sumimangot lang itong si Sarah. Kunwari pa fangirl din naman. Hindi lang talaga halata. Hindi na talaga ako nagpaawat at bumili talaga ako ng posters ng mga crush kong artista. OMG! Ang gwagwapo talaga nila. Maya-maya pa may kumatok sa kwarto ko. Walang iba kundi si Mama. Ano ba naman ito anak? Ginawa mong dingding ng kwarto mong yung mga posters na yan. Pero dahil mabait kang bata, may surprise ako sa'yo. Andito sina Dingdong Dantes at sina Richard Gutierrez sa bahay. Ano, game ka? Ang sabi ni Mama. Nakatanga lang ako at masyadong nagulat sa mga pangyayari, Papa Dudut. Hi Julie, sabay na sabi nilang dalawa. OMG Papa Dudut, para akong nanalo sa loto. Ang gwapo pala nila sa personal. Walang ka-pores-pores sa mukha at ang pupula ng lips. Kainis, kinikilig ako. Tinabihan nila ako at nakipagkwentuhan pa sa akin. May gagawin daw silang pelikula at kasama daw ako. Maya-maya pa ay bigla na lang akong hahalikan ni Richard Gutierrez. Pero narinig ko na rin ang malakas na sigaw ni Mama. Julie! Ano ba, tanghali na? Malilate ka na naman dyan sa klase mo. Ano ba namang bata ka Wala ka nang ginawa, late ka pang gumigising. Hay, akala ko totoo na. Panaginip lang pala. Kainis talaga si Mama. Sa panaginip na nga lang magpapantasya, nasira patuloy ang moment ko. Kahit na lagi akong late gumising at punong-puno ng imagination ay hindi ko naman napapabayaan ang aking pag-aaral. Graduate ako ng 3rd honorable mention at tuwang-tuwa si Mama. At napauwi pa galing ng Dubai si Papa. Ang galing-galing talaga ng anak ko, nagmana talaga kay Papa. Ang sabi pa nito sa akin habang yakap-yakap niya. Oo nga, alam mo, bilib din ako sa anak mong yan Kahit na laging babad sa kakapanood ng TV, hindi din talaga nakakalimot na mag-aral.
Ang sabi naman ni Mama. Aba, oo naman. Paano naman ako magugustuhan ng crush ko kung hindi ako mag-aaral ng mabuti, hindi ba? Ang sabi ko naman sa kanila. Tumingin si Papa sa akin. May crush ka na, anak? Ang tanong niya. Hay nako, yung crush niyang artista. Ewan ko ba sa anak mong yan? Ang hirit naman ni Mama. Natawa si Papa sa mga sinabi ni Mama sa kanya. Hindi naman masamang magka-crush. Basta wag masyadong seryosohin ha. At saka okay lang namang humanga basta wag pababayaan ang pag-aaral. Ang sabi naman ni Papa. Buti na lang talaga at supportive ang parents ko sa mga gusto ko sa buhay. Kahit na puro kabaliwan lang ang inaatupag ko ay go pa rin sila. Hay nako, iba ka talagang magka-crush, Julie. Basta ang sinasabi ko sa iyo ha, huwag agad magbo-boyfriend. Ang sabi naman ng kuya ko na umuwi din para sa graduation ko. Sabihin mo yan sa sarili mo kuya, hindi sa akin. Baka gusto mong sabihin ko na nakita ko yung love letter mo kay Liselo? O ano, aasarin mo pa ako? Ang sabi ko naman sa kanya. Tumawa lang si kuya. Oo na, panalo ka na, sabay tawa na naming apat. Masayang masaya ako papadudot at masasabi kong naging inspirasyon ko ang mga artistang hinahangaan ko para magpursige sa buhay. Nag-enroll sa isang private school noong ako ay nagsekondarya. Gusto raw kasi nila Papa na makapag-concentrate ako sa pag-aaral. Mabuti na lang at pareho din kami ng best friend kong si Sarah. Kaya naman tuwang-tuwa talaga ako. Unti-unti ay nakapag-adjust din ako at nagkaroon ng maraming kaibigan. Hindi ko din nakalain ang mga kaklase ko ay katulad ko ding mahilig sa artista. Pagandahan nga kami ng notebook at ipit at halos makompleto ko na nga ang mga butterfly na ipit na pinauso ni Julina. At halos tipidin ko din ang mga baong ko para makabili ng mga posters nila. Malapit lang kasi sa school namin ang mall kaya naman bago ako sundiin ng service na tricycle namin ni Sarah ay dumadaan muna kami sa mall. Sobrang saya ko papadudot at alam kong mas magiging masaya pa ako sa aking high school life. Ibang-iba talaga ang high school kesa sa elementary. Pag high school ka, ang dami-daming makikilalang iba't ibang uri ng tao. May mga pabebe, mayabang, simple, weird at fangirl na katulad ko. Uy girl! Ano, kailan natin panonoodin yung Titanic? Alam mo ba, crush na crush ko si Leonardo DiCaprio. Doon sobrang pogi niya talaga. Ang bungad sa akin ng best friend kong si Sarah. Hindi ko pa nga napapanood Nakakainis naman kasi hindi ako pinayagan ni Mama. Ang sabi ko naman dito. Basta panoorin natin yun. Ang ganda raw nung kwento nila Jack at Rose. Ang sabi ulit nito. Mas lalo tuloy akong nasasabik na panoorin ang Titanic. Kaya naman hindi ko tinigilan si Mama. Ma, pagbigyan mo na ako please. Gusto ko talagang panoorin yon at saka kasama ko naman si Sarah Ang sabi ko naman sa kanya. Hindi pwede. At saka pang matured yung palabas na yon ha. Ang babata nyo pa. Tigilan mo ako Julie. Ang sabi ni Mama. Mas naging istrikto kasi si Mama sa akin nung high school. Bawal magpaligaw at bawal ako makipagkaibigan sa maraming lalaki. Sa totoo niyan Papa Dudut, marami talagang gustong manligaw sa akin. Pero hindi ko sila pinapansin. Kesa bigyan ko ng oras yung pagpapaligaw ay aabangan ko na lang yung mga idol kong artista. Ma, hindi naman ako nagpapaligaw. At saka kahit tanungin ninyo si Sarah. Ang taas kaya ng grades ko. Kaya sige na please. Pagbigyan mo na ako. Hindi nga Hindi nga sabi pwede. Kung gusto mo, magpabili ka na lang sa kuya mo ng bala ng VHS. Para dito ka na lang sa bahay manood. Kesa pumunta ka dyan sa sinihan na yan. Ang sabi naman ni Mama sa akin.
Gustuhin ko man na magtampo kay Mama Papa Dudut ay naiintindihan ko naman siya. Alam kong gusto niya lang ang makakabuti sa akin. Talaga ma? Sabi mo yan ha? Sasabihin ko kay kuya at saka ma, pwede ba akong humingi ng pandagdag ng baon? Pambili ko lang ng posters ni Leonardo DiCaprio. Ang hirit ko pa kay Mama. Kumamot na lang siya sa kanyang ulo. Hay, susming bata ka. Ang kulit mo talaga. Oo na, sige na. Ang sabi niya sa akin. Tuwang-tuwa talaga ako Papa Dudut dahil madadagdagan na naman ang collections ko. Hanggang sa isang araw ay muling nadagdagan ng mga taong iniidolo ko. And this time ay mas abot kamay ko na sila. May concert na naganap sa aming school Papa Dudut. Nanood kami ni Sarah at laking gulat ko nang doon ko makita si Miguel habang kumakanta siya sa stage. Napatulala ako sa kanyang kagwapuhan. Matangkad, magandang katawan, mahabang buhok at maalahil kuwerba ang datingan. Chinito at K-pop na K-pop habang kumakanta siya ay pakiramdam ko na ako ang hinaharana niya. OMG Papa Dudut. As in over na over sa kakiligan ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Girl, nakikita mo bang nakikita ko? Ang sabi sa akin ni Sarah na parang lutang na lutang sa kakiligan. Oo girl, nakikita ko ng destiny ko. Ang sagot ko naman sa kanya. Sabay tili naming dalawa habang kumakanta ang banda. Sa isang igla Papa Dudut ay napuno na naman ng kulay ang puso ko. At hindi ako papayag na hindi niya ako makilala. Inalam ko ang dapat malaman ng isang fangirl na katulad ko sa banda nila. Lalo na sa kanilang lead vocalist na si Miguel. Laking gulat ko nang malaman ko na dito rin pala sila nag-aaral sa aming university. Hindi ko alam pero naging number 1 fan ako ng bandang M5 stands for Miguel na leader ng grupo at 5 silang member ng banda. Sobrang gwapo ni Miguel Papa Dudut. Mabuti na lang talaga at nakakuha ko ng picture niya noong kumanta sila. Binili ko pa yon sa halagang 15 pesos. Suportado naman ako ng best friend ko kaya naman hindi kami tumigil ni Sarah kung paano kami mapapalapit sa kanila. Uy best, may good news ako sa iyo. Ang sabi sa akin ni Sarah. Hingal na hingal pa nga ito. Oh, ano na naman yan? Ang sabi ko sa kanya. Wala ako sa mood noon dahil nawawala na ako ng pag-asa na makilala ko ng personal si Miguel. Huwag ka na ngang nakabusangot dyan dahil may paraan ako para makalapit sa M5. Ang kinikilig na sabi ni Sarah sa akin. We, hindi nga. Yung totoo best, ang sabi ko naman sa kanya. Oo nga, maniwala ka. Pinakausap ako. Ang sabi nila, naghahanap daw ng assistant ng M5. Ang sabi ni Sarah sa akin, bigla akong nalungkot dahil alam kong hindi naman ako papayagan ni Mama dahil kabilin-bilinan niya sa akin na wag daw akong magpapagabi at sasama sa kung sino-sino. Hay, wala na akong pag-asa dyan bes. Kasi hindi ba, hindi naman ako pwede sa mga ganyan. Alam mo naman si Mama, hindi ba? Ang sabi ko kay Sarah. Ganun ba? Sayang naman girl. Pero sige, ano pa nga bang magagawa natin? Nalungkot talaga ako Papa Dudut. Alam ko naman kasing hindi talaga ako papayagan ni Mama. Pumunta ako sa may bench sa ilalim ng umbrella tree at tumapat ako sa classroom kung saan ay andon ang next class ni Miguel. Gusto ko siyang makita Papa Dudut. At hindi nga ako nabigo. Kitang-kita ko siya, napakagwapo niya. At sa tuwing makikita ko ang napakaamo niyang mukha ay para akong nililipad sa kilig. Pero syempre, hanggang tingin na lang talaga sa kanya. Araw-araw kong ginagawa yon Papa Dudut. Inaabangan ko siya sa hallway kahit na napakalayo ng room nila
ay pinupuntahan ko pa rin siya. Hindi alam ni Sarah yon dahil naging abala na siya lalo na noong nagkaroon siya ng boyfriend. Madalas ay sarili ko na lang ang kinakausap ko sa mga kilig moments ko kay Miguel. Sa tuwing dadaan siya sa harap ko at magkakasalubong kami nang hindi sinasadya ay napapatulala ako sa kanya. Ngunit sa dami ng nagkagusto at tumili sa kanya, sigurado naman akong hindi niya ako mapapansin. Naging kontento na lamang ako sa mga nakaw na tingin kay Miguel. Papadudot kung tutuusin ay paano nga ba niya mapapansin ang isang ordinaryong babaeng katulad ko? Hindi sikat, hindi ladylike kung kumilos at hindi katulad ng mga babaeng nagkakandara pa sa kanya. Hanggang sa dumating nga ang isang pagsubok sa aming pamilya. Nakabuntis si kuya at hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral na 1 taon na lang sana ay graduate na siya. At isa pa, si Papa ay pinauwi na galing sa ibang bansa dahil nagkasakit ito sa puso. Dahilan para itigil niya ang pagkatrabaho at kailangan na niya ng pahinga. Dahil sa mga nangyari, ang dating makulay kong kwento ay parang naging isang drama. Halos maubos ang ipon ni Mama dahil sa gamutan ni Papa na nagkaroon ng enlargement sa puso. Ayon sa doktor ay nakuha niya raw yon dahil sa kanyang paninigarilyo at pagpipintura. Naapektuhan na rin ang lungs ni Papa. Si Kuya naman, dumagdag pa sa pasanin ni Mama. Dahil nga nasanay kami sa maginhawang buhay ay walang alam na gawin si Kuya. Nasa bahay lang ito tagalinis at tagasundo sa akin kasama na rin ang kanyang girlfriend na 4 na buwan ng buntis. Naaawa ako kay Mama at madalas ko siyang makitang umiiyak. Hindi ako sanay na ganoon si Mama. Papa Dudut, madalas kasi niyang kontrahin ang lahat ng mga plano ko at sirain ang mga moments ko sa pagiging fangirl, pero this time ay kailangan ako ni Mama. Nag-aral ako mabuti at naging mataas ang grades ko kaya naman nagkaroon ako ng 50% discount sa aking tuition fee, bagay na pinagpapasalamat ni Mama sa akin. Anak ko, eto, ibili mo ng poster. Napansin ko kasi na hindi na nadadagdagan ang mga collections mo. Ang sabi ni Mama habang nakaupo sa sala at gumagawa ng project. Himala nga dahil kusang loob niya akong binigyan ng pambili. Kung dati-rati ay kinokontra niya ako sa mga bagay na ito, ngayon ay hindi na. Ma, wag na po. Mas kailangan natin ng pera sa ngayon para kay Papa at sa magiging baby ni Kuya. Ang sabi ko kay Mama. Ngumiti si Mama. Wag mong isipin yun anak. Ako nang bahala at saka hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang sabi sa akin ni Mama. Bilib ako sa fighting spirit niya na kahit ang dami-daming pagbabago sa buhay namin, ay positive pa rin si Mama. Sige na anak, kunin mo na. Kunwari ka pa ang panunokso ni Mama habang ngumingiti-ngiti siya. Sige na nga, kukunin ko na. Mapilit ka kasi ma sabay tawa na naming dalawa. Feeling ko tuloy ay nasa pelikula ako tapos ako ang bida. Pero syempre dahil ako ang bida, dadaan muna ako sa maraming mga challenges. Pero sa bandang huli ay nasa akin pa rin ang huling halakhak at naniniwala ako Papa Dudut na kakayanin namin ang lahat ng kinakaharap namin na mga pagsubok. Sa awa ng Diyos, Papa Dudut ay unti-unti naman po kaming nakabangon. Nagkaroon si Mama ng isang maliit na bigasan na siyang pinagkukunan namin ng aming pangkabuhayan. Kahit maliit ay nakabangon naman po kami. Sa katunayan, dahil sa pagiging focus ko sa family ay nakalimutan ko na may isang Miguel akong hinahangaan. Uy girl, kumusta ka na? Ang tanong sa akin ni Sarah nang makita niya akong kumakain na mag-isa. Eto, okay na. Medyo okay na si Papa at saka maingay na rin sa bahay. Nanganak na kasi yung asawa ni Kuya.
Ang sabi ko sa kanya. Uy, alam mo ba, lagi sa building natin si Miguel. Sa bakanting room na kasi sila nagpa-practice ng banda niya. Kaya hindi mo na kailangan lumipat pa sa kabilang building para lang makita siya. Ang tuwang-tuwang balita ni Sarah sa akin. Oh, talaga? Kaso pas na muna ako sa pagiging fangirl. Kasi alam mo namang bes kailangan ko mag-focus sa pag-aaral. Ang sabi ko kay Sarah. Alam ko naman yun Ang akin lang, paminsan-minsan maging masaya ka naman. Naninibago tuloy ako sa'yo. Tumingin ako sa kanya at seryosong sinagot ang mga sinabi niya. Che, tigilan mo nga ako. Ikaw nga nung nagka-boyfriend ka, nakalimutan mo na ako. Ang sabi ko sa kanya. Uy, hindi At saka hindi ko naman naging BF si Gerald MU lang kami bes. Wala kaming label. Ang sagot naman ito. Ang dami mong alam. Ang tawang-tawang sabi ko sa kanya. O basta girl, mamaya Abangan mo na, dadaan na si Miguel. Ang kilig na sabi niya. Kung sa bagay papadudot, matagal ko ding hindi nakita si Miguel, halos 3 buwan din. Pero syempre, hindi pa rin nawawala yung paghanga ko sa kanya. Maya-maya pa nga nakaramdam ako ng gutom. Kaya nagpunta na ako sa kantin. Andun din pala si Sarah at pumila na ako para bumili ng flying saucer. Yun yung bentang-benta sa kantin namin. Para siyang sandwich na may iba't ibang palaman pero ang itsura ng tinapay niya ay parang flying saucer. Kaya yun ang tinawag namin sa pagkain na yon. Uy! Ang sabi ni Sarah at paulit-ulit niyang ginagawa yon. At para bang may sinesenya sa akin. Ano ba kasi? Ilakas mo para marinig ko. Hanggang sa mapansin kong may tinuturo siya sa akin likuran. Miss? Nakapili ka na ba ng bibilhin? Sandali lang kuya may sinesenyas kasi tong friend ko. Miss, ang daming nakapila. Mamaya na kayo mag-usap. Bakit ka ba nakikialam? Akala mo naman kung sinong gwapo. Miguel? Grabe papadudot. Ang epic fail. Gulong-gulo yung buhok ko at hindi man lang ako nakapagpabango. Hindi ako nakapaghanda. Nasa likod lang pala si Miguel. Sobra akong nagulat papadudot. Kaya pala kanina pang senyas ng senyas itong si Sarah sa akin. Sa sobrang hiya ko ay gusto ko na lang magpalamon sa lupa ng mga oras na yon. Kainis. Kung kailan naman nandun ako, sumablay pa. 3rd year high school na ako noon nang magkaroon ako ng chance na makilala si Miguel. Wala ang assistant nila dahil nagkasakit at ang teacher ko naman ay kaibigan ng manager ng kanilang banda ang nagsabi na ako daw muna ang magiging assistant nila sa concert nila sa aming foundation day. Hindi ko alam kung bakit ako pero alam kong baka na lahat ng yon ni Sarah. Kinakabahan na ako papadudot. Lalo na at unang pagkikita namin ay tinawag ko siyang hindi gwapo. Nagpaganda ako ng araw na yon at week before the concert ay kailangan ko silang makasama. Para lahat ng kailangan nila ay alam ko. Extra racket din para sa akin kaya hindi ko na pinalampas yon. Nagayos ako ng isusuot ko na color yellow na blouse na ibinigay sa akin ni mama. Nagpulbos at naglagay ng lip gloss sa labi. Maya-maya pa ay nakita ko na siyang papalapit sa amin. Parang tumigil ang aking mundo papadudot. Nag-slow motion ang lahat ng nasa paligid ko. Hindi ako makagalaw at hindi ako makapaniwala na ang taong hinahangaan ko ay kalapit ko na. Hi. Julie, right? Opo kuya. Kuya? Ang cute. So, ikaw pala makakasama namin habang wala si Monica? Opo. Wait, may sakit ka ba? Bakit ka namumutla? Hindi ka naman mainit. Kinakabahan lang po. Relax. Huwag kang kabahan. Tsaka, kasama mo naman kami. Okay po. OMG! Sobra bang obvious? Natameme ako papadudot.
Lakas makakilig ni Miguel lalo na nung hinawakan niya ako sa pisngi para i-check kung mainit ba ako. My God! Natameme tuloy ako. Hanggang pinanood ko silang tumugtog ay mas lalo akong na-in-love kay Miguel. Hi Miguel! Kung sana isang panaginip lang ang lahat ng ito, ayaw ko nang magising. Pagkatapos noon papadudod ay naging regular na akong kasama ng banda sa mga gig nila. Naging extra racket ko din yon at kahit papaano ay hindi na ako humihingi kay mama ng pambili ng mga projects ko. Nakilala ko din lalo si Miguel. Third year engineering student siya at sa halos lagi niyang pag-shift ng kurso ay hindi siya matapos-tapos sa college. Halos 4 na taon ang tanda niya sa akin. But age doesn't matter and it doesn't stop me from liking him. Ang dating fangirl noon ay nag-level up na dahil sa halos naging kaibigan ko na ang lahat ng member ng kanilang banda. Buti na nga lang papadudot ay natatapat sa walang pasok ang gig nila. Halos madalas ko ding nakakakwentuhan si Miguel, bagay na sobrang kinakatuwa ko. Napaka down to earth niyang tao at hindi siya mahirap pakisamahan. Minsan pa nga ay niyaya niya akong lumabas at kumain kami sa sikat na fast food chain. Hindi ako makapaniwala na ang lahat ng yon ay nangyayari na. Alam mo Julie, tuwang-tuwa talaga ako sa'yo. Bakit naman po? Ewan ko ba? But there's something strange about you. Normal naman po ako, hindi po ako alien. Last mo na yan ha. But seriously, I like you. You like me? Yup. I want you to be my friend. Oo naman po. Ouch! Feeling ko ay na friend zone ako. Akala ko'y yun na. Umasa ako pero wala pala. Nga lang talaga. Marami talagang namamatay sa pagiging assuming. Hi, pero okay lang papadudot. Siguro ang tingin lang sa akin ni Miguel ay parang nakababatang kapatid pero wala naman sa akin yung edad eh. Ang sabi nga ng marami, age doesn't matter kapag in love ka. Pero syempre, hindi naman kami aabot sa ganon kasi malabong maging kami. Pupuntahan ko ulit sana si Miguel noon para ipaalala ang schedule nila sa Sabado pero dumaan muna ako ng CR at nagsalamin at sinuklay ko ang mahaba kong kulot na buhok. Nagpulbos ng konti, nag-lip gloss at nagpa-cute sa salamin. Ready na ako para makita ulit si Miguel. Nakita ko nakabukas ang music room kaya naman hindi na ako kumatok. Pumasok na kaagad ako. At laking gulat ko sa mga nakita ko. Si Miguel at ang girlfriend niyang naghaharutan. Nagsusubuan ng lunch, may pahawak-hawak pang nalalaman si ate girl sa buhok ni Miguel, papadudot. Pero kung ikukumpara ko ay wala ako sa kalingkingan ng babae. Maganda kasi siya, ano bang laban ng isang katulad ko, hindi ba? Gusto kong manapak sa mga oras na yon pero hindi ako nakagalaw, sumakit ang dibdib ko. Halos hindi nga ako makahinga. Wala na. Wasak na ang mga pangarap kong siya ang maging bidang artista sa aking pelikula. Magmula ng araw na yon, papadudot, ay hindi na ako nagpakita sa kanila. Tinigilan ko na ang pagsuporta sa banda nila at hindi ako nagpaalam at umalis na ako sa grupo ng fans club nila. Nag-focus na lang ako sa aking pag-aaral. Hindi nga nagtagal ay nakagraduate ako ng high school. Nang nag-college na ako ay lumipat na ako sa isang university at kumuha ng kursong Business Administration. Ang sabi ni mama ay nagbo-bloom daw ako bilang isang napakagandang bulaklak. Natuto na kasi ako mag-ayos at alagaan ang aking sarili. Maraming humanga sa akin at marami nanliligaw pero hindi ko sila pinapansin. Natatakot na kasi akong masaktan. Seryoso? Wala ka pang jowa? Ano ba yan? Gagraduate na tayo ng college oh. Ang sabi sa akin ni Sarah nang magkita kami sa mall. Oo bese, at saka ayoko nang masaktan no.
Baka mamaya matulad na naman kay Miguel. Ang sabi ko sa kanya na may malungkot na boses. Sinasabi ko na nga ba dahil kay Miguel. Pero in fairness girl ha, simula nang umalis ka, lagi kanyang hinahanap sa akin. At saka hinihingi niya yung number mo. Ang sabi niya. Naku ha, wag na wag ka magkakamaling ibigay. Humanda ka talaga sa akin. Ang pananakot ko kay Sarah. Oo naman syempre, kakampi mo pa rin ako. Pero alam mo girl, laging tulala yun si Miguel. Habang papasikat na yung banda nila, na nai-invite na sila sa ibang university pero parang hindi naman siya masaya. Ang sabi ng best friend ko, as if naman sino naman ang hindi magiging masaya. May girlfriend kaya siya? Baka napapagod lang talaga kaya ganon. Ang sabi ko naman sa kanya. Well, siguro nga, ang maikling sagot ni Sarah. Hindi ko naman maidi-deny papadudot na nandito pa rin yung pagkagusto ko sa kanya. Gusto ko pa rin maging parte ng kwento niya pero wala Tinanggal niya ako sa mga supporting characters niya. Ewan ko ba? Matagal na yun pero hindi pa rin ako tumitigil sa pag-stalk sa kanya. Pero siguro nga, may mga bagay talaga na hindi meant to be na mangyari. Nakapagtapos ako ng college papadudot at ngayon ay nagtatrabaho na sa isang advertising company. Tuwang-tuwa ako sa bagong mundong pinasok ko. Ito yung pangarap ko lang dati nung bata pa ako pero ngayon ay abot kamay ko na. Nakakasalubong ko na yung mga iniidolo kong artista. Busog ang mga mata ko sa araw-araw ko silang nakikita. Akala ko'y nawala na yung pagiging fangirl ko pero andon pa rin pala. Hanggang sa isang araw, may isang tao akong hindi inaasahang makita. Julie! Julie! Miguel? Kumusta ka na? Ang tagal mong hindi nagparamdam sa banda. Bigla ka nilang nawala. Kasi may mga inasikaso ako. Tsaka nag-transfer na kasi ako ng university. Masyado lang talagang maraming nangyari. I see. Namiss kita. Wala nang makulit. Lagi kasi silang seryoso lahat. Yung girlfriend mo? Si Isabel? Ako, hindi ko naging girlfriend yon. Nakita ko kaya kayo noon sa music room. Wait, nagsiselos ka ba? Uy, hindi po. Pero ano bang ginagawa mo dito? Dito na ako nagwo-work. Muntik na akong mabuking nun pero buti na lang at nakayanan kong hindi ipahalatang yon ang naging dahilan ko kaya umalis ako sa university namin. Pero nang malaman ko na doon siya magtatrabaho ay para ako nabuhayan ng loob. Ano ba tong nangyayari? Parang bumabalik na naman yung feelings ko sa kanya. And this time, parang ayoko nang pigilan pa yung nararamdaman ko para kay Miguel. Halos araw-araw na nagkakasama kami ni Miguel, yung feeling na sa bawat pagkakataon na magdidikit ang mga balat nyo ay para akong kinokuryente. Ang guwapo talaga niya. Kahit pa halos 5 taon na ang nakalipas, hindi pa rin nawawala yung paghanga ko sa kanya. Nakatago lang pala. Nagkaka-text kami at araw-araw niya akong binibilinan na mag-ingat at huwag magpapabaya ng sarili. Hindi ko maintindihan kung bakit nagiging sweet siya sa akin. Ayaw ko naman bigyan ng kahulugan ng mga pinapakita niya. Ayaw ko mag-assume at ayaw ko magkamali ako. Uy girl, ano na, balita ko magkasama na kayo ni Miguel sa trabaho ang sabi sa akin ni Sarah. Oo nga bes. Alam mo yon, ang hirap-hirap pigilan yung feelings. Hindi ko alam kung paano ko itatago. Ang sabi ko sa kanya. Di aminin mo sa kanya na may gusto ko sa kanya. Ano ka ba girl? Iba na ang panahon ngayon. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na sabihin mo kung ano yung nilalaman ng dibdib mo. Ang sabi nito sa akin.
napaisip ako sa mga sinabi ni Sarah sa akin. Paano kaya kung aminin ko yung nararamdaman ko sa kanya? Kinabukasan ay nagkasabay kami sa elevator. Uy, ibang-iba ka na ngayon ha. Blooming. Bungad nito sa akin. Nakakainis, Papa Dudut. Hindi ko maitago yung kilig ko. Grabe ka naman kuya. Ang sabi ko naman sa kanya. Alam mo, kuya ka ng kuya sa akin. Sabi nila kapag lagi daw nagkukuya, ayaw magpaligaw. Ang sagot naman ito na nakangiti. Natameme ako sa mga sinabi niya. Ano kaya ang ibig sabihin niya? Oh, natahimik ka ata, ang sabi niya sa akin. Sasagot na sana ako nang biglang tumigil ang elevator. OMG Lord, sign na ba ito para sabihin ko yung nararamdaman ko sa kanya? Miguel kasi ang sabi ko sa kanya. Hindi ko na naipagpatuloy pa ang sasabihin ko nang bigla niyang nilapit ang mukha niya sa akin. May problema ka ba? Ang tanong nito. Halos marinig ko na ang pintig ng puso niya sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Kasi gusto kita. Hindi ko alam pero bigla na lang bumulalas ang nararamdaman ko para sa kanya. Gusto mo ko, Julie? Ang tanong nito. Oo, gustong gusto ko. Dati pa nung high school ako, lagi na kitang inaabangan. Sinusulyapan pero hindi ko alam dahil kahit na anong gawin ko, hindi mo ko pinapansin. Ang kwento ko sa kanya. Julie, gusto kong sabihin na gusto rin kita. Ang pagtatapat nito sa akin. Hindi ako makapaniwala na nangyayari na ang lahat ng ito, Papa Dudut. Julie, pwede bang tayo na lang? Kasi… I won't take no for an answer. Pero ang bilis naman ata. Kailangan pa ba nating patagalin ng mga bagay na pwede namang mangyari na? Yes? Yes? So ibig sabihin nito, girlfriend na kita? Yes, Miguel. Girlfriend mo na ako. At yun na nga siguro, Papa Dudut, ang pinakamasayang araw ng aking buhay. Ang dating fangirl ngayon ay bida na sa buhay ng kanyang iniidolo. Feeling ko ay kompleto na ako and I really couldn't ask for more. Hinalikan niya ako sa pisngi and that is my first ever kiss galing kay Miguel. Nagbago ang buhay ko, Papa Dudut, simula nung naging kami ni Miguel. Hatid sundo ako sa bahay at sa trabaho. Natanggap naman sila nila mama at papa at masaya talaga ako. Pinaramdam ni Miguel kung gaano niya ako kamahal at lahat ng ine-expect ko sa isang relationship ay ibinigay niya. Punong-puno siya ng sorpresa at nakakababae, Papa Dudut. Feeling ko ay ang ganda-ganda ko. Parang ganitong-ganito yung mga napapanood ko sa pelikula. Na pagkatapos ng lahat ng paghihirap ng girl, para mapansin siya ay eto na at nakuha na niya ang gusto niya. Mahal na mahal kita, Miguel, at hindi ko alam kung ano mangyayari kung mawala ka. Ang sabi ko sa kanya nang minsang mag-treat siya ng dinner. I love you more, my princess. Tandaan mo yan lagi ha, at wag na wag mong kakalimutan yon. Ang paalala pa niya. Alam mo, ang sweet-sweet mo. Sana lang hindi magbago. Hinawakan niya ang kamay ko at saka niya ako hinalikan sa noo. Kahit kailan, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Ang paninigurado niya sabay ngiti sa akin. Akala ko talaga hindi magiging tayo. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari ang lahat ng ito. Ang sabi ko sa kanya. Pues, maniwala ka na dahil totoong totoo na. Ang sabi niya sa akin. Naging maayos ang halos 2 taon naming relasyon ni Miguel
Pero gaya nga ng isang relasyon ay hindi ito mawawala ng komplikasyon. Madalas na nalilate sa mga date namin si Miguel, minsan pa nga ay halos hindi niya maalala na monthsary namin at lagi niyang dahilan ay marami daw siyang ginagawa. Busy raw, magmula kasi noong nadestino sa isang branch si Miguel ay hindi na halos kami nagkikita. Maswerte na ang 2 beses sa isang linggo, madalas pa'y hawak niya lagi ang kanyang cellphone at pangiti-ngiti at laging may kachat. Ayoko namang mag-isip ng kung ano papadudot pero habang tumatagal ay nararamdaman ko na lumalayo na siya. Pinapalagpas ko ang makailang ulit niyang pag-iwan sa akin sa date namin. At minsan pa nga ay ginagabi ako pero hindi niya ako sinusundo. Ang sagot lang niya sa akin papadudot ay may inuman daw kasama ang boss niya. Hindi daw siya makatanggi. Pinilit ko siyang intindihin pero tao lamang ako at napapagod din. Kaya naman nang minsan pinuntahan niya ako sa bahay dahil sobra na ang pagtatampo ko sa kanya ay kinausap ko siya ng masinsinan. May problema ba tayo? Ang tanong ko sa kanya. Babe, I'm sorry. Medyo nahirapan lang ako mag-adjust. Ang laki kasi ng account na ibinigay sa akin ni boss kaya napapagod din ako. Kaya minsan, hindi na kita magawang i-text. Ang sabi niya sa akin. Buti pa noong magkasama tayo sa isang branch, kahit na araw-araw tayong nagkikita, hindi ka nagsasawang alagaan ako. Pero ngayon wala na. Hindi na kita maramdaman, Miguel. Ang mangiyak-ngiyak na sabi ko sa kanya. Sorry babe. Alam kong mali ako. Hayaan mo, I'll make it up to you this time. Ang pangako naman niya. Okay sige pero last na to babe ha. Kung may problema ka sa akin, sabihin mo sa akin. Girlfriend mo ko hindi ba? And you know how much I love you. Ang sabi ko sa kanya. Pagkatapos noon papadudod ay tinutuon naman niya ang lahat ng sinabi niya sa akin. Naging consistent muli siya sa pagbalik sa dati. Mas lalo kong napatunayan na siya talaga ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Nang mag-date kami ay nakita kong may text sa kanya. Kaya naman nang malingat siya ng konti para magpunta sa comfort room ay kinuha ko ang cellphone niya. Halos manlamig ako sa mga nakita ko papadudot. May ka-text siya na ang pangalan ay Kim. Thank you for the last time, ang sabi sa text. Halos manlamig ang buo kong katawan papadudot. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko. Babe, ayos ka lang? Parang namumutla ka yata. Ayaw mo ba yung pagkain? Ang tanong nito nang makabalik na siya. Hindi babe, medyo sumama lang talaga yung pakiramdam ko. Pwede bang umuwi na muna tayo? Ang sabi ko sa kanya. Babe, okay ka lang ba talaga? Dadalhin kita sa ospital babe. Namumutla ka Ang sabi nito. Kung alam lang sana niya ang dahilan kung bakit nagkakaganito ako. Naku babe, huwag kang mag-alala sa akin. Promise okay lang ako. Ang sabi ko naman sa kanya. Ayoko magalit papadudot dahil gusto kong makita mismo ng aking mga mata ang katotohanan. Sobrang sakit ang tagal kong pinapangarap si Miguel pero muli lang palang mauuwi sa pagkabigo. Ang pag-ibig ko para sa kanya. Isang araw kong hindi pumasok sa trabaho para sundan si Miguel. Kung ano at sino nga ba ang Kim na madalas niyang makasama hanggang sa hindi nga ako nabigo. Nakita ko siyang lumabas sa isang mamahaling restaurant pero sobrang nagtataka ako dahil wala namang babae siyang kinatagpo. Maliban sa isang lalaking matangkad, maganda rin ang pangangatawan. Nung una sabi ko baka may ka-double date silang dalawa o may imimit na babae. Pero laking gulat ko na lamang nang makita mismo ng dalawa kong mga mata na nagsusubuan pa sila at paglabas nila ng restaurant ay magka-holding hands pa. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at hinarap ko na si Miguel.
Babe, anong ibig sabihin nito? Babe, si Kim. Si Kim nga pala, friend ko. Friend? Sigurado ka sa sinasabi mong kaibigan mo siya? Eh, kitang-kita ko kayong sweet na sweet. Tapos, kaibigan lang ka mo. Miguel, ano bang nangyayari? Okay, so I guess alam mo na lahat. I'm bisexual. Sorry kung hindi ko agad nasabi sa'yo. Paano mo nagawa sa akin to? No, hindi ikaw. Ako. Sorry kung ginamit lang kita para pagtakpan sa maraming tao ang tungkol sa akin. But believe me, minahal kita. It's just that, mas mahal ko na si Kim. Wow! So ganun-ganun na lang yon. Pagkatapos ng lahat, ganito lang ang gagawin mo sa akin? Alam mo naman na noon paminahal na kita. Pero bakit? Kung minahal mo talaga ako, sana naging totoo ka sa akin. Maniwala ka, Julie. Ilang beses ko nang gustong sabihin sa'yo ang totoo pero pinangunahan ako ng takot ko. Natatakot ako na baka pag nawala ka, hindi ko na maitago ang totoong nararamdaman ko. Duwag ka, Miguel. Magsama kayo ng lalaki mo. Ang lalaking minamahal ko ng halos 10 taon ay lalaki din pala ang gusto. Na may babae din palang puso. Hindi ko maintindihan kung bakit sa akin pa pwedeng mangyari ang lahat ng ito. Pero nangyari na. At wala na akong magagawa pa kundi tanggapin na lamang ang katotohanan. Halos hindi ako makakain at hindi ako makapag-concentrate sa pagtatrabaho. Sobra na ang pag-aalala ni mama kaya sinabi ko na rin sa kanya ang mga nangyari. Ang unfair ng buhay, ma. Kung sino pa yung nagmamahal ng sobra, sino pa yung lagi nasasaktan? Ang sabi ko kay mama. Ganon talaga, anak. Hindi ka nabubuhay sa isang teleserye kung saan ay happy lagi ang ending. May mga bagay din na kailangan mangyari para nang sa ganoon ay matuto ka. Ang sabi naman ni mama. Ang sakit lang, ma. Kasi noon pa lang ay minahal ko na siya. Akala ko pwede na. Almost perfect na ang lahat tapos naging ganito lang ang kahihinatnan. Ang sabi ko kay mama. Ano ka ba, anak? Masyado pang maaga para sumuko. Sigurado ako sa ganda mong yan, marami pang magkakagusto sa'yo. Ang sabi pa ni mama. Ang kailangan mo lang ay tanggapin ang bagay na hindi mo na mababago at yakapin ang mga pagbabago. Ang dagdag pa nito. Napag-isip-isip kong tama nga si mama. Marahil ay may dahilan ng mga bagay kung bakit nangyayari sa'yo. Minabuti kong i-text si Miguel Papadudot at humingi ng closure sa kanya. At kahit pa gaano kasakit ang ginawa niya, ay hindi ko naman maitatanggi na naging magandang parte siya ng kwento ng buhay ko. Kalimutan na lang natin yun. Lesson learned, kumbaga. Pinapatawad mo na ba ako? Sa ngayon, hindi pa. But eventually, alam kong mapapatawad din kita. You've been the most unforgettable part of my story. That's why I wanted to say thank you. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo, Julie. Dahil sa'yo, hindi na ako natatakot ipakita kung ano ako. Kung ano ang totoo kong pagkatao. Matagal ko nang tinatago ang sikretong ito. Na sa likod ng lahat, ito ang katotohanan ko. Ngayon, handa na akong ipakilala ang tunay na sarili ko. Naging masaya naman ako, Miguel. Mahal na mahal kita, but I guess it's not destiny. And we're not really meant to be. Sana maging masaya ka, Julie. Because you deserve all of that. Until we meet again, my fangirl. Ang hirap isipin pero ang lahat ay natapos na sa amin ni Miguel. Mahal na mahal ko siya, Papadudot, pero kailangan ko nang mag-let go sa pagmamahal na alam kong hindi na masusuklian pa. Nag-abroad ako, Papadudot, at doon ko sinimulan ang unti-unting paglimot kay Miguel.
Sa tuwing makakakita ako ng mga banda ay naalala ko pa rin ang araw na nakilala ko siya pero hindi na ganon kasakit. Naging malaking parte siya ng buhay ko at hindi ko yon pagsisisihan. Minsan talaga akala mo ang buhay ay puro happiness lang, pero gaya nga ng sabi nila, kailangan mo munang maranasan kung paano ang mabigo para matutunan mo ang tunay na kahulugan ng salitang kaligayahan. Na-promote ako bilang manager ng aming kumpanya at kung saan-saang lugar din ako nagpupunta. Si mama naman ay mas lumaki ang kanyang bigasan na naging grocery store na, habang si papa ay may sarili ng repair shop. Tuwang-tuwa ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Hanggang sa makilala ko din si Jefferson. Gwapo at mala artista din pero higit sa lahat ay mahal niya ako at syempre tunay siyang lalaki, Papa Dudut. Tinulungan niya akong mag-move on at magmahal muli at sa ngayon nga po ay pinaplano na po namin ang pagpapakasal sa susunod na buwan. Minsan ay tinatawanan ko na nga lang ang mga nangyari sa buhay ko, Papa Dudut. Pero isa yung malaking aral na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Lalo na kung saan ako dinala ng pagiging fangirl ko na kahit sa edad na 29 na malapit nang mawala sa kalendaryo ay hindi pa rin nawawala ang pagiging fangirl ko. Nawiwili naman ako manood ngayon ng mga Korean novela. Minsan nga ay kasama ko pang nanonood si Jefferson. Pero hindi ko na gusto mangyari sa akin ang mga napapanood ko sa drama dahil mas gusto ko na ngayon ang realidad na kasama ang taong mahal ko. Maraming salamat po, Papa Dudut. Isa din po akong fangirl ninyo na laging sumusubaybay sa inyong programa. Maraming salamat pong muli sa opportunity na maibahagi ko ang kwento ng aking buhay. More power to your program. Ang inyong kapusong kabarangay, Julie. Hindi ba mga kapuso kung isa kang fan ay todo stalk ka? Todo search tungkol sa kanya at lahat ay ginagawa mo para lang makilala mo siya. At sa sobrang paghanga natin sa isang tao, minsan ay nakakalimutan na natin na may sarili din tayong mundo na halos lahat ng nangyayari sa kanya ay gusto rin nating mangyari sa ating buhay. Hindi naman masama ang maging fangirl pero lahat ng ito ay may limitasyon. Masarap lang talagang mangarap na minsan sa ating buhay ay makasama din natin ang ating iniidolo na kahit man lang sa panaginip ay makakwentuhan at ngitian niya tayo. Nakakawala ng stress, walang imposible pero wag lang masyadong maghangad ng higit pa doon. Dahil ang mga artistang hinahangaan natin ay tao din at hindi perpekto. Ito po ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ako po si Papa Dudut dito sa Barangay Love Stories.